Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang kapanapanabik na aming ihahatid. Kung saan makayanan nga kayang isakatuparan na nakatakda ang kanyang misyon kung mismong puso niya ang magiging kalaban. Ito ang kwentong pinamagatang 4 Billionaires and a Princess. Narito na po ang unang bahagi. Pagkapasok ko pa sa may loob ng antigong shop para magtingin pa, hindi ko mapigilang patuloy na ma-amaze sa mga laman nito. Hanggang sa napukaw ang pansin ko ng isang painting ng babaeng may makulay na kasuotan. Sobrang luma na nung painting pero ang ganda-ganda pa rin ito na para bang katatapos lang itong ipinta. Ang galing, parang buhay na buhay ang damit noong babae. Sa painting, kahit na tila limitado ang kulay na ginamit dito. Napansin kong tila may kakaibang letra na nakasulat sa damit ng babaeng nakapinta. Hindi ko mabasa. Nahiwagahan tuloy ako kaya naman mas nilapitan ko ito at sinubukang basahin. And so, as the myth foretells of Ariana's offspring, that will one day reawaken to fulfill her legends, aim in return of her, will to be granted. 4 centuries shall rise up to protect her from death that was fated. Hindi ko alam kung paano ko ito nabasa, pero patuloy na naglaro ang kung ano-ano sa utak ko. Will to be granted? Kaya ba talaga nitong ibigay kahit anong hilingin ko? Sige nga, grant me happiness again. Abracadabra, chachung. Sabay turo ko sa painting, ngunit wala namang nangyari. Kuro-kuro lang pala ito. Sabi ko pagtalikod, na bigla na lang humangin ng pagkalakas-lakas. Napalingon ako sa paligid para humingi ng tulong. Dahil palakas ng palakas yung hangin na para bang may nagbabadyang ipo-ipong raragasa sa loob. At nang hindi ko na alam kung saan pupunta, ay napasigaw na lang ako ng saklolo. Ngunit bigla na lang huminto ang pagkalakas-lakas na hangin. Ha? Huminto? Teka, ba't parang hindi man lamang nagalaw yung mga gamit? Tsaka, saan napunta yung mga tao dito? Patuloy ko na mga tanong sa sarili kahit na alam kong wala din ako makukuhang sagot. Patuloy ako nag-isip nang may biglang yumakap sa akin mula sa likuran. I was surprised nang ihihirap niya ako. It was Carice, smiling at me habang sinasabi niyang, 16 long years, my lady. Sa wakas, natagpuan din kita. Bigla ako napaatras sa nakakapanibagong aksyon ni Carice. Ngunit na-block ako nang may nabunggo ako mula sa likuran ko. Na-starstruck ako nang harapin ko ang captain ball ng basketball team ng school namin. Si Alex, na biglang lumuhod sabay sabing, "So, it has finally come. Nagkita ulit tayo." Sabi nito matapos halikan yung forehead ko. Agad kong hinigpit ang kamay ko, sabay atras. Muli and that na out of balance ako at muntika nang natumba, ngunit biglang may nakasalo sa akin. OMG, totoo ba to? Ang anak ng sikat na action star / hati transfer student na si Sash. Salo-salo ako. Pagkasalo sa akin ni Sash, ay sinubuan niya ako ng chocolate kaso naiwan ko yung wrapper. Isn't it sweet, my princess? Sabi niya sabay kagat ng wrapper para alisin sa bibig ko. Bigla na lang ako namula dahil halos mahalikan niya na ako. Kaya naman napatayo na ako and not again. The famously known as arrogant and rumored fraternity leader daw ng aming school. Mrs. Sai, nandito rin? Bigla akong hinarang ni Sai and hindi ko rin alam kung saan nanggagaling yung fishnet na bigla na lang nahulog sa aming dalawa na natrap sa amin sa loob. Bigla namang inangat ni Sai ang mukha ko at papalapit ng papalapit ang mukha niya habang ibinubulong sa akin ang, paano ba to? Mukhang wala na talaga akong kawala, nabihag na ako. Nang makawala naman ako sa fishnet, ay bigla na lang silang humilerang apat sa tapat ko. Okay, enough with this joke. I know na pinagtitripan niyo lang ako. Okay, panalo na kayo. Ngayon, pwede tama na. Nagugulhan na kasi ako kung para saan ba talaga yung ginagawa niyo eh. Saad ko habang isa-isa ko silang dinuduro-duro. Bigla na lang silang lumuhod na apat sa harapan ko habang nakalagay ang mga kamay nila sa left side ng chest
na para bang mga knights na nag-o-oath. As ordered by our Asian contract, we present ourselves to you, Our Lady. We are here for your command. Our Ariana Princess. Ang sabay-sabay nilang tugon sa tanong ko. Boya, Ariana Princess? Anong kalokohan to? May masasakla pa ba sa buhay ko? Wala na akong kaibigan ni isa. Tapos heto, lubog pa yung pamilya ko sa utang na maski ang bahay na tinitirhan namin ngayon ay malapit ng marimata. And what's worst, ipinusta pala ako na magaling kong ama sa sugal. Ang papa ko na nagsimulang malulong sa sugal nang mawala si mama. Heto, halos mabaliw na at malunod na sa kakainom ng imbak niya mga alak. Sabi ko nung una, uunawain ko na lang yung sitwasyon at kalagayan ni papa. Pero pagkatapos ng hinayupak na pagpusta niya sa akin sa sugal, gusto ko na siyang layasan at hayaan siyang mag-suffer mag-isa. Pakiramdam ko wala na akong tamang katinuan ng papa ko para magstay pa ako sa custody niya. Isa pa, kahit na ngayon ay hindi rin naman niya naghagampanan ng pagkaama nila sa akin. But no matter how, I say that I hate the life I was destined to have. Wala akong magagawa to change it. And all I can do is bear with it, live it, and suffer. Isang umaga, ay bigla na lang nag-alarm ng walang tigil yung orasan ko. Nagising ako sa sobrang ingay nito at napatingin sa kalendaryo. Nasanay lang kasi ako nag-a-alarm kapag may special date sa kalendaryo and today is field trip day. Ngayon na yung field trip ng buong high school department sa isang JU farm. Isang proposal trip ito ng environmentalist club ng school namin at yearly na itong ginagawa. I know, hindi naman kalayuan ito pero excited pa din ako. Matagal-tagal na din kasi nung huli akong naka-experience ng field trip. Although hindi ko sigurado kung may tatabi sa akin mamaya sa bus, pero excited pa din ako. Pagdating ko sa school ay halos mangiyak-ngiyak na ako nang tamang-tamang sumara yung pinto ng bus. Para akong superheroine na hinarang ito sa gitna ng kalsada para lang makasakay. Pinagalitan man ako at naging katawa-tawa ay nakasakay pa rin naman ako. Huling batch na nga lang ito at ibang section na yung talagang kasection ko ay hindi ko nakasama. Nakakainis kasi bakit ngayon ko pa naisipang tumakbo mula sa bahay. Miss Marquez, di ba section D ka? Tanong sa akin ng teacher na nakasakay sa bus. Opo ma'am, sorry po. Pwede po bang dito na lang ako sumabay? Napag-iwanan na po kasi ako ng mga kasection ko. Hi, lucky for you. There are still 2 seats available. Here, sa may likod ng driver o doon sa may third row. Turo niya sa may third row ng bakanting upuan katabi ng aisle. Nang lumingon ako sa may driver ay naasiwa ako nang iba ang titig niya sa akin. Nakakadiri. Doon na lang po ako sa third row, ma'am. Mahinahon kong sagot. Alright, go ahead at nang makaalis na tayo. Nakatingin ang lahat sa akin na para bang base sa tingin nila ay ayaw nilang lahat sa akin. Sorry, they have to endure me as I am bearing at their glares. Agad kong naunawaan na may sympathy pala ang glare nilang lahat sa akin at hindi dahil ayaw nila ako. Nangatog pa nga ako na makita ko kung sino ang makakatabi ko. It is an unfortunate hate na makatabi ko ang student council president naming Carice Yuzon. I suddenly tossed my head back in front para tiisin na lang yung perverted glare ng driver kaysa malusaw o mamatay sa tingin ni Carice. Don't pretend na di mo ako nakita. Opo, utos nito na nagpa-freeze sa akin. One good luck gulp of my saliva and then I managed to sit beside him. Day ko pa nga ang statue na nakaupo katabi niya buong biyahe. Hindi ako sanay na ganito. It's not like me. I concentrated on entertaining myself while we are on our way sa Geo Farm. Nagsimula ako magpatugtog ng music pero tinignan lang ako ng masama ni Carice. Kaya nagsuot na lang ako ng earplugs. Sumunod naman kumain ako ng crackers dahil nagsimula na akong magutom. Mabuti na nga lang may huling grocery pa kami sa bahay at nakapagpadala pa ako ng chips. Ngunit nang i-offer ko ito kay Carice ay nagalit pa ito. Sa halip kasi ay kumuha. Sinaway pa niya ako at ang ingay ko daw kumagat at ngumuya. Natural namang maingay yon kasi crackers at chips nga eh. Sa huling attempt ko ay sinubukan ko siyang kausapin pero nagalit lang siya sabay sabing, Miss Marquez, pwede bang isave mo na lang yung kadaldalan mo pagdating natin sa Geo Farm? And with that, ay tumahimik na ako. Fine, ayaw niya, di wag. Oo,
Gwapo si Caris. Oo, matalino siya. Oo, mapababae o lalaking estudyante ng school hinahangaan siya. Yes, kilala din siya sa ibang school. True, mula sa mas mayamang pamilya si Caris, and it's not wonder that all an early age ay isa na siya sa mga umaasis sa parents niya sa kumpanya nila. Nakakahiya mang aminin pero oo, nung elementary naging crush ko siya kasi ang galing-galing niya at nung nauso yung diary sa klase namin ay nakigay din ako at napabili ng diary dahil noong nagkataong nakasakhayan ko siya sa bus, medyo loko-loko din yan si Caris noon tulad ko. Nagkataon kasing pareho naming tinatakasan ng mga bodyguards namin. I wrote down sa diary ko with matching heart shapes at cloud stickers sa page since it was the first kilig moment but unfortunately, it was also the last one. Hindi ko na muling nasulatan yung diary kong yon and I don't even remember kung saan ko nailagay yon. Baka natapon na yun noon ng mga dati naming kasambahay nung may kaya pa kami. It was also the last time I had crush on him. After that incident, naging matured person ang tingin ko kay Caris na para bang sa bawat kilos at galaw ay tila ninakaw sa kanya ang kanyang kamusmusan. Dahil na din siguro sa pamilya na kinalalagay niya. But still, hindi nawala ang pagdagsan ng mga taong humahanga sa kagalingan niya. But the truth is, kung may deformality man si Caris, hindi sa physical body niya. Bali sa internal core ng utak niya at isama mo na din yung nerve cells ng puso niya na hindi man lamang alam i-function ng konting sense of concern or little gentleness man lang. Wala siya noon ni katiting. Mayaman nga sila pero doon, kahit sino sasabihin pa doon, siya talaga salat na salat. Sorry, Miss Marquez. Just please be quiet, okay? Bigla niyang sabi after a short while. Aba, nakaramdam ata. Well, since mukhang sincere naman ang pagsusorry niya, then okay. I'll shut up. Nakarating kami sa geofarm ng safe, but what happened next was beyond my expectation. Lahat kaming estudyante ay igrinupo by pairs and I'm not so in luck dahil as expected, ay kapartner ko nakakatakot na si Caris. I started getting scared of him since we started high school. Especially that moment na nakatikim ako ng detention mula sa kanya. Para bang isang barbaric dictator ang nasa harapan ko noong mga oras na yon, and just the thought of it made me shiver again. I was startled pagkakitang nakatingin sa akin si Caris. Miss Marquez, it's time to go. Ang kanina pa pala niyang pinagsasasabi sa akin. Naging masaya naman yung adventure namin sa geofarm na pagmamayari pala ng isang pure American couple na piniling mag-retire dito. It was a man-made jungle sa gitna ng bukid. Hindi kasi ako marunong sa sukatan ng lawak ng square meters kaya hindi ko maipaliwanag. Pero based on my exaggerated eyes, ay parang hindi ko na matanaw ang endpoint nito pagdating namin sa gitna ng geofarm. Ang galing din kasi, pinayagan nila na may mga manirahang natives dito. Hindi lang din kami ang bumibisita dito. Halos araw-araw pala ay may mga dumarayo dito, mga tourist kumbaga. Ang kagandahan kasi ng geofarm ay may mga native style inns na pwedeng tuluyan ng mga tourist at talagang iba't ibang style ng mga inns. May mga nasa taas ng puno at ibaba namang parang bahay kubo. Sobrang ganda at kapag weekend ng gabi, sa may main entrance ay may campfire na siya. At sayang, di namin ma-experience since hanggang hapon lang kami. Bukod sa mga inns ay may mga native-like shops rin sa bilihan ng mga souvenirs like lemongrass vinegars, lemongrass cosmetics, antique accessories and other geofarm products ng mga natives. Nang madako kami rito ay nakakatch ng attention ko ang isang shop na may mga antigong bagay. Ngayon lang kasi ako nakakita ng mga antigong orasan, as in hourglass na parang gamit pa ata ng mga tao noon. Tapos may mga lumang mga paintings din. Miss Marquez, kailangan nating makahabol. Bigla na naman paalala ni Caris. Sandali lang, Mr. Prey, yeah, if I could remember, one thing I shouldn't forget about school rules is be respectful at all times, lalo na sa may mga rankings. Ngunit para bang nahiwagaan na rin si Caris sa mga products ng shop kaya pumasok na din siya. Maya-maya pa ay nilapitan na kami ng dalawang tila mag-asawang natives na mukhang may-ari ng shop. Nilapitan si Caris noong ginang at inassist ito. Pagkapasok ko sa may loob ng antigong shop para magtingin pa, ay di ko mapigilang patuloy na ma-amaze sa mga laman nito. Hanggang sa napuko ang pansin ko ng isang painting ng babaeng may makulay na kasuotan.
Anong kalokohan to? Bakit ba puro na lang kamalasan yung nararanasan ko? Bakit nung una nawalan ako ng mga kaibigan, tapos naghirap kami, then ipunusta ako ng papa ko, at ngayon naman, heto, may mga nagwagwapuhang lalaking pinaglololoko ako. Ano bang naging kasalanan ko sa mahabaging langit? Bakit ako pinaparusahan ng ganito?